Uy, kanina ba tayo magsusumbong kung may kurakot sa gobyerno? Sa politiko rin? Hindi. Mali. Sa ombudsman. Sobrang makapangyarihan ng ombudsman. Pwedeng-pwede nitong gamitin yung famous line na, "You are fired," sa mga tiwaling officials ng gobyerno. O diba? Powerful. Dito, pinag-uusapan natin ang crime at legal issues para gets natin bakit sila got issues. Walang boss ang ombudsman dahil constitutional body ito. As in, ginawa ang opisinang ito through the 1987 Constitution, ang pinakamataas na batas ng bansa. Hindi ito under ng executive, ng legislative, or ng judiciary. Trabaho po ng ombudsman na imbestigahan ang katiwalaan at siguraduhing walang freeloader sa gobyerno. Dalawang klase po ang powers at functions ng ombudsman. May criminal, tapos may administrative. Sa anti-criminal powers ng ombudsman, partner po ang ombudsman at ang sandigan bayan. Ang ombudsman po ang prosecutor, ang investigador ng bayan. Pag may sapat na ebidensya po, magpa-file po ng graft or corruption cases or related cases ang ombudsman sa sandigan bayan na siyang anti-graft court natin. Sa pangalawang kapangyarihan at function po ng ombudsman, ang administrative, pwede pong mag-file ang taong bayan ng reklamong administratibo sa Office of the Ombudsman. Pag administrative po, ibig sabihin kapag may kalokohang ginawa o tatamad-tamad ang mga officials natin in fulfilling their duties as government officials. Sa criminal cases po, ang parusa ay nakukulong ang official. Pero kapag administrative po, dito sila nasususpinde o tinatanggal. Nangyari yan sa pork barrel scam kung saan maraming pinagtatanggal ang Office of the Ombudsman na sangkot dito sa PITAF scam. Nakita rin natin yan more recently sa issue ng Pogo. Dinismiss ng Ombudsman si Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capil dahil daw may kapabayaan ang alkalde in relation to Pogo. Ang Ombudsman ay may 7-year term po. Fix na po yan. Para masiguradong walang pressure from other offices at independent ang ombudsman, hindi po basta-basta pinipili ang head ng opisinang ito. Dumadaan ang aplikante sa screening ng Judicial and Bar Council. Kasama sa screening ang public interviews at pag-review sa qualifications. Pagkatapos, ipapadala ng JBC sa Pangulo ang shortlist ng candidates na pagpipilian niya. Ini-screen ng JBC ang mga posibleng papalit kay former Ombudsman Samuel Martires na nag-retire nitong July 2025. Ang Ombudsman na pipiliin ni BBM ay magsiserve po until 2032 hanggang sa next president. Kaya dito siguro galing yung concern ng ibang Duterte supporters. Si BBM ang mamimili ng next na ombudsman na pwedeng mag-imbestiga ng mga government officials. Kabilang dyan si Vice President Sara Duterte. Side dish lang tayo saglit. Flood controls naman at lifestyle checks. Dami yung feelings ngayon, no? Daming ajit dahil sa lavish lifestyle at alleged corruption ng ilang politiko. Dati po, sa tulong ng ombudsman ay na-access ng media ang statement of assets, liabilities, and net worth ng mga government officials. Isang piraso po ito ng papel na naglalaman ng mga ari-arian ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ginagamit ang SALN para i-check kung yung dami ng ari-arian ng isang official, for example, ay hindi dapat afford ng sahod niya. Pero si Martires, na appointee ni former President Rodrigo Duterte, nilimitahan po ang access sa SALN. Kaya halos di na po tayo makakita ng SALN ng mga politiko sa ngayon. So, paano nga naman magkakandak ng lifestyle checks ang media at ang publiko? Don't forget na sa ilalim ni Duterte, ipinatigil din ni Martires ang lifestyle checks ng ombudsman sa mga opisyales ng gobyerno. Kaya kung disappointed kayo at nagtatanong kung ano ang nangyari sa Pilipinas, baka gusto nyo mag-backtrack at tingnan kung paano pinahina ng Duterte administration ang accountability mechanisms natin tulad ng ombudsman. Kaya sa bagong ombudsman, baka naman, pwedeng magka-lifestyle checks ulit at access sa SALN. Ano ang gusto nyong main course sa Order in the Court next time? Please download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel, tapos i-post nyo po roon ang mga pitch nyo.